Judges, chapter 7, verse 1 to 7. Then tatalon tayo mamaya sa verse 16 to 21. Okay. Sabay-sabay po tayo. Sama-sama natin basahin ang salita ng ating mahal na Panginoon na matatagpuan nga po dito sa mga hukong or Judges, chapter 7, 1 to 7. Pero verse 2 na po tayo, verse 2. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, masyado kayong marami para ibigay ko ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka magmalaki ang Israel laban sa akin na sabihin ang aking sariling kamay ang nagpigtas sa akin. Verse 3, kaya ngayon, sabihin mo sa mga tao, sino mang natatakot at nanginginig, umuwi na. At 22,000 ang umuwi, 10,000 ang natira. Verse 4 to 5 and 6, at sinabi ng Panginoon, mayroon pa rin masyadong marami. Ibaba mo sila sa tubig at tuwangko sila sa salaig. Ang mga lalaking iinom sa tubig gamit ang kanilang kamay, inadala sa kanilang bibig habang nagmamasid sa paligid, ay 300 lalaki. Ngunit ang lahat ng natira ay lumuhod upang uminom. Verse 7, at sinabi ng Panginoong kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki ito, ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa inyong kamay. Talong po tayo sa verse 16. Dahil po yung verse 3, yung po yung picture, bilang sa data, at yung gusto natin na-highlight, no? Verse 16, at kanyang hinati ang 300 lalaki sa 3 grupo, at binigyan ng bawat isa ng trompeta sa kanilang kamay at mga pitser na may mga sulok sa loob ng mga pitser. Verse 19 to 21, at dumating si Gideon at ang 100 lalaki na kasama niya sa pilit ng kampo, at kanilang inipan ang mga trompeta at pinali ang mga pitser na nasa kanilang kamay. At ginawa nila ang mga sulok sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trompeta sa kanilang kanang kamay upang hipan at sila'y sumigaw, tapat ng Panginoon at ni Gideon. At sila'y nanatiling na natayo sa kanilang mga lugar sa paligid ng kampo, at ang buong hukbo ng mga Midianita ay nagtakbuhan, sumigaw at nagtakasan. Hallelujah. Basahin po natin sa Matthew chapter 17 verse 20. Nagsabi po dyan, at sinabi ni Jesus sa kanila, dahil sa kawalan ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na kaya ng buti ng hindi ng mustasa, ay sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka buhang dito hanggang doon, at ito'y lilipat at walang bagay na ninyo magagawa. So mga kapatid, habang binabasa natin ang mga talata nito, nakita po natin ang kakaibang paraan ng Panginoon. Amen? Hindi siya tumilos sa pamamagitan ng dami ng sundalo. Amen? Hindi sa dami ng armas, hindi sa galing o taling ng tao. Amen? So, pili ng Diyos at ilan? Ilan yun? 300 na alerto, disiplinado at may pag-iindigan. At hindi espada sa dadala nila. Hello? Kundi simple, pitcher na may ilawan sa loob. Ano pang dala nila? Propeta, trumpet, at ang sigaw ng pananampalataya. Kaya ngayong fasting service, ito po ang panagat ng ating mensahe. Hindi sa dami, kundi sa apoy. Mga kapatid, kumusta po ang apoy ng ating pananampalataya ngayon? Makinig pa ba tayo sa gawain ng Panginoon? Tayo ay kabilang sa mga alert ng sundalo ng Diyos. Kahit pagod, alert po pa rin sa mga spiritual matters. At kahit maliit lang ng aking pananampalataya, parang mustard seed. Naniniwala ba tayo na pwedeng gamitin ito ng Diyos para iganaw ang mga bundok sa ating buhay? Hallelujah.
Praise God. Let's all pray. Let's bow our head and let's pray. Dakilang makapangyarihan Diyos sa lahat sa oras ng ito, kami puri. Puro kababang loob na lumalapit sa iyong paraan ng trono. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-araw na ito, sa bagong pagkakataon na kami makasumpong iyong presensya. Salamat po, Lord, sa panibagong biyaya, sa panibagong lakas, sa panibagong pag-asa. At higit sa lahat, salamat sa iyong panyaya na kami lumapit sa iyo ngayon sa aming fasting service. Hindi pa magpakitang tao, kundi upang hanapin ka, upang maranasan ka, upang magbabago sa iyo. Panginoong Isus, sa aming pag-aayuno ngayon, inilalagay po namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Inaamin po namin, Panginoon, na sa mga nakaraang araw at linggo, maaaring kami po ay naging abala sa mga bagay ng mundo. Maaaring kami po ay nakalibot, maaaring kami po ay nalamig, maaaring kami po ay napagod. Ngunit sa hapon ito, kami po ay muli magpapabukas ng aming mga puso sa iyo. Patawarin po kami, Panginoon. Binis po kami. Bukasan po kami ng iyong plan na ito. Alisin mo lahat ng kasalanan. Mga bagay na nagdadala sa amin sa iyong presensya. Alisin mo ang mga pride, ang complacency, ang spirit of lukewarmness, ang spirit ng apathy. Panginoon, muli kami humihingi sa iyo na pabuhin mo ang aming mga puso. Mula ng mga 300 soldiers in Gideon, nais po namin maging alerto, hindi lang physically, kundi spiritually. Nais namin maging sundalo mo na kahit uhaw, kahit pagbuhin mo, ay alert pa rin sa panawagan mo, hanggang sumunod, hanggang kumayo, hanggang lumaban sa mga spiritual na laban. At Lord, tulad ng pinsel na ginamit ng mga sundalo nyon, nais din po namin maging kagaya ng kapitsil na talang iwanag ng Espiritu sa ating mga puso na walang mabasa po ang mga anumang laman ng aming sarili upang ang puno ng iwanag ay makita mo sa amin. At sa pamamagitan ng aming mga simpleng buhay, ikaw ay may taas, ikaw ay maluwalhati. Panginoon, ngayong fasting service na ito, huwag mo kong hayaan isa sa amin ang lalabas dito na pareho pa rin. Lord, pagbuhin mo po kami. Punuin mo kami ng apoy ng iyong Espiritu. Ibalik mo ang unang pag-ibig. Ibalik mo ang init ng panalangin. Ibalik mo ang panapit sa iyong salita. Ibalik mo ang panapit sa paglilingkod. Lord, we want more of you today. Ang unang ng mustard seed na pinagin mo sa Matthew 7:20. Kahit maliit lang ang pananampalataya, kahit di na napakaliit, pero ito'y tatanin mo at paapunin mo, Panginoon, halat namin ikaw ay kikilos ng mga pangyarihan sa aming mga buhay. Lord, we surrender this service to you. Unat ay taas. Ang buong awitin, ang bawat awitin, ang bawat palangin, ang bawat salita na lalabas sa aming mga bibig, ikaw ang manguna, ikaw ang may taas. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong ikot ng mga dagat ng iyong salita ng iyong habon. Bigyan mo ng spiritual hunger ang bawat kapatid na narito. At hayaan mo maranasan namin ang tunay na lipatan sa aming kalagitnaan. Lord, hindi sa amin, kundi sa apoy. Hindi sa amin ang aming nagawa, kundi sa init ng aming ugnayan sa iyo. Hindi sa amin ang aming natutunan, kundi sa lalim ng aming pagsunod at pag-ibig sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, mula sa hanggang huling bahagi ng aming service. Holy Spirit, Jesus, ikaw ang aming inanyayahan. Have your way today. Yes, Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus, at lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Magpapit tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, habang binubulay ko itong kwento ng 300 soldiers ni Gideon, isang bagay ang malinaw na ipinakita sa akin ng Diyos.
na sa lahat ng henerasyon, ang Diyos ay laging naghahanap ng mga taong may tunay na apoy saan? Sa puso. Sino nakaalala nung ako'y nag-preach ng Sunday service? Ano pamagat? Come on and sing, Hosanna. Ano po? Give me oil and keep me burning. Alam natin ang kwento. Si Gideon ay tinawag ng Diyos sa isang imposibleng misyon. Amen? Kalaban ang libo-libong Midianites. Parang balang sa dami. Ano yung English ng balang? Grasshopper. Amen? O meron pang isang English yan. Locust. Yan. So, nakakita na kayo ng balang? Di pa? So, parang ganon ang bilang ng kanilang kalaban, mga kapatid. Hallelujah. At sa paningin ng tao, dapat mas marami ang sundalo. Siyempre, maraming sundalo, marami ang kalaban mo, kayong mga sundalo. Kailangan, kung maaaring triple sila kayo, one whole kayo. Amen. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Amen. Hallelujah. Isang binawasan. Amen? Mula 32,000, naging ilan na lang? Naging 10,000. Hanggang sa maging 300 na lang. Isang bagay ang malinaw dito, mga kapatid. Amen? Hindi sa dami, kundi sa apoy ng puso. At mga kapatid, kung titingnan natin ang panahon natin ngayon, parang kwento ni Gideon ng church natin. Hindi tayo kasing dami ng ibang simbahan. Hindi tayo kasing popular ng ibang ministries. Hindi tayo sikat sa social media. Hindi tayo sikat sa programa. Pero tanong ng Diyos, may apoy pa ba? Hallelujah! Isang mic. Ang tanong ng Diyos sa atin, may apoy pa ba? Mga kapatid, ang tunay na revival, hindi nabubuo sa dami ng tao, kundi sa dami ng mga pusong nakasuko sa Diyos. Hello! Hallelujah! At sa kwento ni Gideon, makikita natin ang patotoo na kapag ang Diyos ang kumilos, kahit 300 lang, kayang patalunin ang libo-libong kalaban. Amen! Kaya mga kapatid, ngayong hapon, bago tayo lumalim pa sa ating pag-aaral, nais kong iwan muna ang tanong na ito sa inyong puso. Kung ang Diyos ay muli magsasala ng kanyang mga sundalo ngayong umaga, ikaw kaya ang matitira? Kung ang Diyos ay magbabawas, hindi base sa dami, kundi base sa apoy ng puso, mapipili ka kaya? At kung ikaw ay nararamdaman mong nanlalamig na, huwag kang mahiya. Ngayong fasting service, ito ang panahon para humingi ng apoy sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kang bibitaw. Dahil sa mga susunod nating pagninilay, pag-aaralan natin, ano ang mga katangiang hinahanap ng Diyos sa 300 soldiers na yon. At paano tayo sa ating panahon ngayon maaaring naging kagaya nila, hindi sa dami, kundi sa apoy. Rin po ba mga kapatid? Kaya buksan natin ang ating puso sa Panginoon at hayaan natin ang kanyang Espiritu na humipo sa atin sa hapon ito. Amen. Mga kapatid, ngayon tayo dadako na at pagbubulay-bulayan natin pa ng mas malalim ang mga katangian dapat meron tayo upang maging sundalo ng Diyos. Hallelujah na may apoy. Amen po ba? Itutuloy na po ba natin? Hallelujah. Unang katangian na hinahanap ng Diyos na katulad ng mga 300 soldiers ay yung meron kang matibay
na pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, habang pinag-iisipan ko pa ang kwento ng 300 soldiers ni Gideon, isang bagay pang matindi kong nakita sa kanilang buhay. Ito ngayon, yung may matibay silang pagtitiwala sa Diyos. Isipin natin, mula 32,000 na soldiers, biglang naging 10,000, tapos naging 300 na lang. Ha? Kung ikaw kaya ang isa sa kanila, anong mararamdaman mo? Ano yung isa sa kanila? Doon ba sa nabawas o yung natira? Ha? Baka isipin natin, paano na to? 300 lang kami. Anong laban namin sa libo-libong kalaban? Pero ang 300 soldiers, may narinig ba tayo? Walang sinabing ganyan. Ha? Hindi sila nagreklamo. Hindi sila nag-doubt. Hindi sila umatras. Hindi sila nagtanong kay Gideon kung may backup plan ba. Gideon, 300 na lang kami. Ano ba ang plano? May backup plan ba tayo? Lalaban kami tapos yung mga yung mga na umuwi, babalik ba sila? Walang backup plan. Amen? Bakit? Sapagkat ang tiwala nila hindi nakabase sa dami nila, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ganito rin na nangyayari sa maraming Kristiyano. Ha? Kapag marami ang umaati sa church, okay tayo. Kapag maraming kasamang workers, inspired tayo. Kapag maraming umaapo na blessings, masigla tayo. Ha? Pero paano kung kukunti na lang? Paano kung bumaba ang attendance? Paano kung lumipat yung iba? Paano kung nagka-problema ang church? Paano kung tayo na lang ang natitira? Tayo pa rin ba ay magpapatuloy o tayo pa rin ay lalaban? Mga kapatid, kung ang tiwala natin ay sa dami ng tao, madali tayong bibigay. Pero kung ang tiwala natin ay sa Diyos, kahit kakunti lang tayo, lalaban pa rin tayo. Tanong ko po ngayon bawat isa, kapag ba sa ministry mo, kukunti na lang ang katulong mo, titigil ka ba? Kapag sa prayer meeting, kukunti na lang umaatin, titigil ka ba? Kapag sa fasting service, kahit 300 soldiers na lang tayo, kayang-kaya pa rin natin. Basta ang Panginoon ang kasama natin.